Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambahay mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong grupo po nila Atty. Topacio ay nagreklamo po. Nagsampa po ng reklamo sa Korte Suprema. Dito po sa tinatawag na si Wambol na mahilig daw po sa soda na Pepsi. Umano. Yan po ang hirap po mga kababayan. Pagka po binabastos mo at wala kang galang, wala kang respeto sa Korte Suprema. Yan po ang mapapala dahil sa sobrang husay at dunong mo. Yan po. Ito po, pakinggan po natin mga tambay ang reklamo po na sinampa nila Atty. Topacio na ito po indirect contempt ang sinampa po nila indirect contempt. Ito po, dahil nga po walang karespeto po, ito pong si Wambol na tinatawag, mga kababayan. At tinatawag din daw pong tuta. Bakit tuta? Hindi ba pwedeng aso? Mga kababayan, ito ba, pakinggan po natin. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Sotto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Naghain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Sotto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Sotto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin ang pagdeklarang unconstitutional sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Sotto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Sotto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Atty. Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Sotto kaugnay ng mga pahayag nito. Dante Amento, UNTV News and... Tama yun. Maghahain din kayo na ethics complaint dyan sa Senado. Ibang klase po si Sotto. Mas magaling pa po sa kataas-taasan hukuman ng Pilipinas. Yan na po ang kataas-taasan. Wala na pong susunod dyan. Kaya nga lang po, pagdating po kay Tito Sotto, na tinatawag na Wambol, tinatawag din daw pong Pepsi, at tinatawag din daw pong tuta umano, ay mas magaling pa siya sa mga justices sa Korte Suprema. Dahil nga po hindi matanggap, dahil nga po politika, dahil nga po gigil na gigil sila na ma-impeach ang vice-presidente. Hindi po ba? Dahil pag na-impeach nila ang VP, sino po ang magiging VP? Hindi po ba? Saan ka ba naman nakakita? Ang napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa ay nasa kanila. Nasa institusyon ng Senado, nasa institusyon ng House of Representatives. Di ba? Nahandun mismo sa Office of the President. Umano. Di ba? Dahil marami nagtuturo, isa na si Saldico. At isa na ang Cabral Files. Napakarami.
Lalong-lalo na pag nagsalita pa si Bonoan. Hindi po ba? Ibang klase po. Kaya dito po, tama po yung ginawa po ng grupo po nila Atty. Topacio. Tama po na talagang sampahan po to ng reklamo sa Korte Suprema. Dahil nga po, mga kababayan, napakasamang imahe to. Dahil parang tinuturuan mo nga naman ang mga Pilipino na huwag nang maniwala at huwag nang respetohin ang ating hukuman, ang ating Korte Suprema. Ganyan po ang pinalalabas ni Soto eh. Huwag na tayong maniwala dahil puro mali. Mali silang maghatol, mali silang magdesisyon. Kaya nga po ano sinabi niya sa kanyang katalinuhan dahil napakatalino po niya. Ano po sabi? Dapat nang baguhin ang ating konstitusyon, ang 1987 konstitusyon. Kaya nga gusto niya na mag-charter change o chacha. Ano naman ang sagot ng mga kababayan natin? Doon ka sa Itbulaga, magsayaw ng chacha. Ayon po sa mga kababayan natin. At huwag mong pakialaman ang konstitusyon. Ang pakialaman mo, yung talamak na korupsyon sa ating bansa. Yan ang pakialaman mo. Yan ang pakialamanan mo. Ang napaka-grabe korupsyon, sindikatong korupsyon na ginawa ninyo umano. Lalong-lalo ng institusyon ninyo umano. Hindi po ba? Nasa kanila po ang massive korupsyon Dahil dyan ang issue ng talamak na korupsyon sa House of Representatives, sa Senado, at sa Malacanang. Hindi po ba? Pero ang tinitira po ni Soto ay ang Korte Suprema at ginagawa pang mga bobo. Ganun po lumalabas nun Ginagawa niya pong mga bobo ang mga justices natin. At siya na lang po ang magaling at matalino. Ibang klase si Toto. Kaya nga po sinasabi ng saligang batas, kahit po si Kamanong, kahit po sila, lahat tayo, kailangan natin sumunod at magpasakop sa Korte Suprema, lalong-lalo sa mga desisyon nila. Hindi po ba? Dahil final na yan, pinale. Kahit senador ka, kahit congressman ka, kahit nga pangulo ka dapat sumunod ka sa saligang batas, lalong-lalo sa mga hatol at desisyon ng Korte Suprema. Hindi po ba? Pero pagdating po rito sa mga tao na ito, katulad po ni Tito Soto, walang karespeto, walang galang sa hukuman sa Korte Suprema at sa mga justices. Kaya nga po tama, sumasang-ayon po si Kamanong sa ginawa po ng grupo nila Atty. Topacio. Nasampahan po yan ng reklamo na ito pong mga tao na ito na indirect contempt ang Soto. At siyempre, diyan po sa ethics. Sampahan din po na ethics yan. Hindi po kailangan ng Pilipinas at hindi po kailangan ng Pilipino na ganyang klaseng politiko. At hindi natin kailangan ng ganyang klaseng Senate President. Hindi po ba? Na hindi gumagala at rumirespeto sa Korte Suprema. Kaya nga lang po, meron lang tayo request mga kababayan. Nagre-request lang po si Kamanong. Sana po, Supreme Court, sana po ilabas nyo na rin po. At nakikiusap po kami na mamamayan, taong bayan. At hindi lang naman po si Kamanong. Majority po ng Pilipino, kasama po mga OFW, ay nakikiusap po sa inyo, Korte Suprema. Sana po, ilabas nyo na rin po yung desisyon. Yung desisyon po na ginawa kay dating Pangulong Duterte. Na tama po ba ang ginawa nilang proseso sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte? Naiinip na rin po ang taong bayan. Gusto na rin po naming malaman na ang desisyon po ba at ang ginawa po ba ng pamahalaan sa pangunguna po ng presidente na gumagamit daw po umano ng pulburon at coke ayon sa kanyang ate, na tama po ba ang ginawa nila? Katulong po ang DOJ at ang DILG sa pangunguna po ng DOJ, DILG at ng DND at lalong-lalo po yung isang general na nagpaka-korte, nagpaka-justice, nagpaka-hukom, hindi po ba? Nagpaka-judge, nagpaka-ICC, nagpaka-Interpol
sa isa-isa lang katauhan niya, lahat ay nasa kanya na. Tama po ba ang ginawa ni Torre, Korte Suprema, yung pag-aresto na kinuha mo lang doon sa airport at bigla mong dinala? Saan? Di ba? Dinala nila sa kampo nila. Di po ba? Sa Villamor Air Base. Hindi na pinalabas. Kaya po gusto namin malaman, Korte Suprema, tama po ba yon na ang korte po ay nalipat na po sa Villamor Air Base? Nahando na po ba ang korte sa loob ng Villamor Air Base? Sana po, naiinip na po, hindi lang po ang pamilya Duterte ang naiinip, pati po ang sambayanang Pilipino. Katulad po ni Kamanong ay naiinip na po. Mag-iisang taon na po. Mag-iisang taon na po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Malapit na po mag-isang taon. At ngayon po ay atang nakakalungkot po, ang dating Pangulong Duterte ay nagsasakripisyo at talagang grabe pong pamumulitika ginawa nila. Wala pang 600 ang sinasabi po mga testigo nila, pero dinala po nila doon. Unbelievable. Pinagmamalaki yung more than 30,000 na natsugi. Naidagdag lang po natin dahil nakakalungkot po. Dahil Korte Suprema po ang pinag-uusapan. Kaya hiling din po natin na ilabas na po nila ang desisyon doon sa ginawa kay dating Pangulo. Maraming salamat po sa grupo po ni Atty. Topacio. Nagpapasalamat po tayo dyan sa grupo ni Atty. Topacio na binigyan nila po ng pansin. Binigyan po nila ng pansin ang ginawa po ni Senate President Tito Soto na pambabastos, pangwalang galang, hindi man lang ginalang ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maraming salamat at binigyan nyo ng pansin dahil nakakahiya po sa buong mundo na mismo merong mga senador na hindi sumusunod at binabastos pa ang korte ng Pilipinas. Hindi po ba? Kaya po, tama po ang ginawa nyo, Atty. Topacio, kasi mahirap na po. Kasi lumalabas na nagiging tama ang mali. At yan po ay ma-adapt. Ma-adapt po yan ang kabataan. Lalong-lalo po ng ating mga anak na mga kabataan na sinasabing na huwag na tayong maniwala. Hindi na pala dapat paniwalaan ng korte. Ang paniwalaan na lang po ang mga senador at mga congressman. Unbelievable. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo, Atty. Topacio at ang inyo pong grupo. Ingat-ingat po kayong lahat at mahirap na. Baka sa susunod, kayo naman ang gawan ng hindi mabuti. Huwag naman sana. Thank you po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Gayat Siena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tayo rin po mga tambay, doble ingat po at tis-tis lang po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!